Itinuturing daw na kalaban ng National Youth Commission si Kabataan Party List Representative Raul Manuel dahil umano ito sa panghikayat ng organisasyon sa mga kabataan na sumali sa mga progresibong grupo. Para sa detalye ng report, narito si Criza Lopez. Kalaban talaga na si Raul Manuel. Ito ang naging sagot ni Youth Commission Undersecretary Ronald Gardema nang tanungin kung bakit patuloy ang pagtirada sa kanya ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kaugnay ito sa mga usapin sa NYC na labis-labis sa mga ginastos nito para sa taong 2021 at 2022. Paliwanag ni Gardema tungkol sa sinabi ni Manuel na tumaas umano sa 500% ang travel and training ng NYC mula 2021 to 2022. Lahat naman daw ng ahensya ay tumaas para sa naturang taon. Sinagot din ito ang ipinupukol na issue sa paggastos ng NYC ng pondo na nagkakahalaga ng 36 million pesos. Ngunit sabi ni Gardema, ito raw ang pondo na ibinigay sa kanila ng Kongreso sa ilalim ng training fund. Mas na 500% ang travel and training activities ng NYC mula 2021 to 2022. Suntukin ko siya 2021 wala naman talaga activity lahat ng gobyerno buong mundo. Lahat ng ahensya tumaas talaga from 2021 to 2022. Kung hindi ka pa wala ka ng common sense, Base sa pagsusuri ng Commission on Audit, tumalon sa 321% ang local account ng NYC, kung saan umabot sa 31.4 million pesos ang training expenses at 5.43 million pesos para sa travel expenses sa taong 2021 at may biglang pagsipa sa parehong panahon na umabot sa 575%. Sabi ng COA, may pagkukulang daw sa pagpaplano ang NYC sa kanilang mga aktibidad na nagreresulta sa labis na bayad sa mga hotel reservation. Pinatotohanan naman ito ni Gardema na mayroong convention ng NYC noon na kung saan hindi naokupa ang lahat ng hotel rooms. Sa NYC, in-audit na merong kaming convention na hindi lahat na-occupy yung kama, gano'n. Ang pangyayari kasi maliban pa rito, may pasaring si Undersecretary Gardema kay Representative Manuel sa umano'y panghihikayat sa mga kabataan na sumali sa mga komunistang grupo. Sinabi ni Gardema, imbes daw na tulungan ng mga kabataan na maging pag-asa ng bayan, ay itinutulak pa nito na sumali sa naturang grupo. Di umano, napapatay ang kabataan ng bansa habang kasapi ng mga rebelde. Nananatili raw na tahimik si Manuel sa mga ganitong usapin. Pangahamon ni Gardema sa mga kabataan party list at sa mga mambabatas na nangihikayat sa mga kabataan na sumali sa mga progresibong grupo na magsalita tungkol sa mga isyu na ito. Gayunpaman, bukas naman daw ang NYC sa pakikipag-alyansa at pagsuporta sa mga programa ng kabataan party list, puwera lamang sa usaping rebelyon na taliwas sa kanilang mga paniniwala. Ang gusto mong advocacy na walang patungkol sa armed rebellion, okay lang tayo. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. NYC.